Ikalawang mga Kronika, Kabanata 9. At nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon, siya'y naparoon upang subukin si Salomon sa mga mahirap na tanong sa Jerusalem, na may maraming kaakbay at mga kamelyo na may pasang mga espesya at ginto na sagana at mga mahalagang bato. At nang siya'y dumating kay Salomon, kanyang inihiga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib. At isinaysay ni Salomon sa kanya ang lahat niyang tanong. At walang bagay na nalingid kay Salomon na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Seba ang karunungan ni Salomon, at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapaglingkod, at ang kanilang mga pananamit, gayon din ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, nawalan siya ng loob. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniwalaan ang kanilang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata. At narito, ang kalahati ng kalakhan ng iyong karunungan ay hindi nasaysay sa akin. Ikaw ay humigit sa kabantugan na aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tao, at mapapalad itong iyong mga lingkod, na nagsisitayong palagi sa harap mo, at nangakaririnig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos, na nalulugod sa iyo, na inilagay ka sa kanyang luklukan, upang maging hari na ukol sa Panginoon mong Diyos, sapagkat minamahal ng iyong Diyos ang Israel, upang itatag magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari sa kanila, upang magsagawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto, at mga espesya na totoong sagana, at mga mahalagang bato, ni nagkaroon pa man ng gayong espesya na gaya ng ibinigay ng reyna sa Seba sa Haring Salomon. At ang mga bataan naman ni Hiram, at ang mga bataan ni Salomon, na nagsipagdala ng ginto mula sa Upir, nagsipagdala ng mga kahoy na algum at mga mahalagang bato, at ginawang mga hagdanan ng hari ang mga kahoy na algum sa bahay ng Panginoon, at sa bahay ng hari, at mga alpa, at mga salteryo na ukol sa mga awit, at wala nang nakita pang gaya niyaon sa lupain ng Huda. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa reyna sa Seba ng lahat niyang nasa, anumang hiningi niya, bukod sa timbang ng kanyang dinala sa hari. Sa gayoy siya'y bumalik at umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa 1 taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga manlalako at mga mangangalakal, at ang lahat na hari sa Arabia at ang mga tagapamahala sa lupain ay nagsipagdala ng ginto at pilak kay Salomon. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto, 600 siklo na pinukpok na ginto ang ginamit sa bawat kalasag.
At siya'y gumawa ng 300 kalasag na pinukpok na ginto. 300 siklo na ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At inilagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano. Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng taganas na ginto, at may 6 na baitang sa luklukan, at isang gintong tungtungan na mga nakakapit sa luklukan, at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan, at 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay, at 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako, at sa kabilang dako, sa ibabaw ng 6 na baitang. Walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat na sisidlang inuman ni Salomon ay ginto. At ang lahat ng sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Ang pilak ay hindi mahalaga sa mga kaarawan ni Salomon, sapagkat ang hari ay may mga sasakyan na nagsisiparaon sa Tarsis, na kasama ng mga bataan ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyan dagat ng Tarsis, na nagsisipagdala ng ginto at pilak, garing, at mga unggoy, at mga paboreal. Sa gayoy, ang Haring Salomon ay humigit sa lahat ng hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan, at hinanap ng lahat na hari sa lupa ang harapan ni Salomon, upang magsipakinig ng kanyang karunungan, na inilagay ng Diyos sa kanyang puso, at sila'y nagsipagdala bawat isa ng kani-kanyang kaloob, na mga sisidlang pilak, at mga sisidlang ginto, at damit, sandata, at mga espesya, mga kabayo, at mga mula, 100 kayamanan sa taon-taon. At si Salomon ay may 4,000 silungan ng kabayo at mga karo, at 12,000 mga ngabayo, na kanyang mga inilagay sa mga bayan na mga karo, at kasama ng hari sa Jerusalem. At siya'y nagpuno sa lahat ng mga hari mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, at sa hangganan ng Ehipto, at ginawa ng hari na maging parang mga bato ang pilak sa Jerusalem, at ang mga sedro ay ginawa niyang maging parang mga puno ng sikomoro na nasa mababang lupa, dahil sa kasaganaan. At sila'y nagsipagdala ng mga kabayo kay Salomon mula sa Ehipto, at mula sa lahat ng mga lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon, na una at huli, di ba nangasusulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta, at sa panghuhula ni Ahiyas na Silonita, at sa mga pangitain ni Ido na tagakita tungkol kay Jeroboam na anak ni Nabat? At si Salomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel na 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang, at siya'y nalibing sa bayan ni David ng kanyang ama. At si Roboam ng kanyang anak ay naghari na kahalili niya.